Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Sabi ko na nga ba't mapapapunta rin kita rito, mahal kong kapatid. Walang hiya ka, Perde. Pati mga bata pinagdidiskitahan mo. Wala ka na bang natitirang awa dyan sa puso mo, ha? Wala ka na bang konsensya? Awa? Konsensya? Naririnig mo ba ang sarili mo, Lusing? Kailan nyo ba kami pinakitaan ng awa ng nanay ko? Ha? Kailan? Kailan kayo na konsensya sa ginawa ninyo sa amin? Kailan? Mas lalong ipinagpapala ang mga taong marunong tumulong sa kapwa. Ngunit, paano kung ang kapalit ng pagtulong na ito ay kapahamakan? Magandang araw po sa lahat ng nakikinig ngayon sa channel na ito. Lalong-lalo na po sa inyo, Miss Esperanza. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay karanasan ko noong ako'y 24 anyos pa lamang. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Levi. At ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Teka, diyan kayo lilipat? Oo, bakit? Maganda naman ah. Medyo luma nga lang pero matibay pa yan. Sure na ba talaga kayo? Ewan ko, parang may kakaiba akong pakiramdam sa bahay na yan. Ay, natatakot ka ba? Huwag mong sabihin, nababakla ka na ha? Ha? Paano nababakla? Baka kapag pinatunayan kong hindi ako bakla, ikaw pang mapatigil. Tsaka, sa tingin mo ba, liligawan kita kung bakla talaga ako? Ay naku, oo na. Ito naman hindi na mabiro. Pero basta ha, yung usapan natin. Oo, alam ko. Oh, Carlisa, Levi, nandito na pala kayo. Siya nga pala, si Tatang Ferdy, caretaker ng bahay. Tatang, ito si Carlisa, anak ko. At si Levi naman, kaibigan niya. Magandang araw po, Tatang. Nice to meet you. Magandang araw rin. O siya, hindi na ho ako magtatagal, Sir Alfonso. Basta ho, wag nyo lang gagalawin yung kubo sa likod ng bahay. Kapag nakahanap na ho ako ng maghahakot, ipapakuha ko na lang ho yun. Walang problema, Tang. O siya, mag-iingat ho kayo. Ay, teka, gusto niyo bang ipahatid ko na lang kayo sa driver para mas mabilis ho kayo makauwi? Ay nako, hindi na ho kailangan, sir, pero salamat sa alok. Sanay na ho akong maglakad. Sigurado ho kayo. Oo, sir. Sige ho, alis na ako. Huwag nyo na lang ho kakalimutang ilak ang mga bintana at pinto, ha? Mahirap na't baka pasukin kayo ng mga nilalang. Shucks, anong nilalang naman po yun, Tatang? Nakakasyukot po yung mga iniispok niyong ganyan. Ha? Ano raw? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Dahil sa inyo na kung maniniwala kayo o hindi. Basta't nagbabala na ako. Wala nang sisihan kapag nangyari na nga. Tatandaan ho namin ang bilin niyo, Tatang. Unang tingin pa lang, hindi ko na gusto ang aura ni Tatang Ferdy. Hindi ko maarok kung ano bang eksaktong nararamdaman ko. Pero sigurado ako, may mali. Pagkaalis ng matandang katiwala, inilibot ko ang paningin ko sa kabuuan ng bahay. Malawak ang sala. May isang malaking ceiling fan sa gitna. Sa di kalayuan, naroon ang daanan papunta sa dining area at kusina. May mga figurines ng maliliit na anghel na nakadisplay sa divider sa ilalim ng TV. Maaliwalas naman ang paligid. Pero ewan ko, may kakaiba akong nararamdaman. Oh, Besh, okay ka lang ba? Oo, ayos lang. Oo, Besh, okay lang ako. Baka gutom na yung kaibigan mo, anak. Nagiging lalaki na. Pumunta muna kayo sa kusina. Maghanap kayo ng makakain, ha?
Inutusan ko si Manang Delia mamalengke kanina kaya may mga stock na sa ref. Ay, wow naman. Kalilipat pa lang may ref agad. Ibang level talaga kayo, sir. Kailangan yun para hindi agad masira ang pagkain. O siya, magmerienda na kayo ron. Tutulungan ko pa si Lani na ayusin yung kwarto namin. Ikaw, Carlisa, magpatulong ka na lang kay Levi. Tiwala naman ako sa kanya na wala yung gagawing masama sa'yo. Tama ba, Levi? Hala siya, syempre naman po, no? Hindi po kami talon ni Carlisa. Ayoko sa tahong. Dahil talong ang hanap ko. Kahit gaano pa yung kagandahan ako, never ko yung pagnanasaan. Ah, ganun pala ha. Sige, tingnan na lang natin. Ha? Uy, Carlisa! Carlisa! Hindi ko na nakita pa ang reaksyon ni Sir Alfonso. Imbis na tumingin sa kanya, sinundan ko na lang si Carlisa na nooy nagsimula nang umakyat sa hagdan. Halos takbuhin ko na ang mga baitang dahil sa bilis ng paghakbang niya. At pagdating namin sa ikalawang palapag, dumiretso siya sa kwartong nasa kanan. Susunod pa sana ako pero muntik na akong tamaan ng pinto nang mabilis niya itong isinara sa harap ko. Carlisa! Carlisa, buksan mo to! Ito naman, hindi na mabiro. Ikaw pa nga may pakana ng ideyang to tapos ikaw pang magagalit. Sorry na, please. Buksan mo na to. Buti naman at... Uy, teka lang! Huwag ka nga maingay, baka marinig ka ni Papa. Ano ka ba? Hindi yan maririnig no, nasa baba sila. Tapos ang laki ng bahay. Tsaka di naman ako sumigaw, di ba? Kahit na. Paano kung biglang umakyat dito si Papa? Eh di nahuli tayong dalawa. Sisipain ka talaga nung palabas kapag nalaman niyang hindi ka bading. Aray naman! Sisipain talaga. Eh siya, halika na. Ayusin na lang natin tong kwarto mo. Peace na tayo ha. Oo na, oo na. Mabait si Carlisa. Yun ang unang bagay na talaga namang nagustuhan ko sa kanya. Simple siya, walang arte. Kung makasalubong mo lang siya sa kalsada at hindi mo siya kilala, hindi mo iisiping anak mayaman pala siya. Hindi siya ang tipo ng babaeng pa-show off ng estado sa buhay. Oh, anong iningiti-ngiti mo dyan? Wala, masaya lang. At bakit naman? Kasi naasar mo ako, ganon. Ha? Hindi ah. Masaya lang ako kasi kasama kita ngayon. Eh siya nga pala, kailan ang balik mo sa syudad? Baka sa pasukan na. Alam mo naman, ang daming aasikasuhin dito sa bahay eh. Plano kasi ni na Papa na iparenovate tong bahay. Gagawin atang rest house eh. Sa bagay, magandang ideya nga yan. Makakapag-relax ka talaga rito. Tahimik, malayo sa polusyon, sa ingay ng mga tao at mga sasakyan. Oo, tama ka. Yun din talagang habol ni na Papa dito. Kinagabihan, doon na rin ako natulog sa kanila. Marami pa kasing kailangang ayusin sa bahay. Kaya nag-volunteer na akong tumulong. Sa kwartong katabi lang ng silid ni Carlisa ako natulog. Dahil siguro sa pagod, agad akong dinalaw ng antok pagkalapat pa lang ng katawan ko sa malambot na kama. Pero, bandang 2:00 ng madaling araw, bigla akong napabalikwas. May narinig akong boses, parang matandang babae. Paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ko. Leve! 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 Sino ka? Nasaan ka? Magpakita ka. Huwag kang duwag. Tumindig ang mga balahibo ko sa buong katawan. Lumalakas ang kabog ng dibdib ko. Para bang lalabas na ang puso ko sa kaba. May kung anong nararamdaman ako sa sikmura ko. Parang masusuka ako sa takot. Kung sino ka man, hindi ako natatakot sa'yo.
Huwag mo na akong gabalain, wala kang makukuha sa akin. Leve. Putik, sabi ko na nga ba may kakaiba sa bahay na to eh. Hindi na ako nakatulog pa ng gabing yon. Hanggang sa tuluyan ng sumikat ang araw. Parang pinupukpok ang ulo ko sa sakit dahil sa puyat. Para akong na-hangover. Kahit isang patak ng alak, wala naman akong nainom. Ganun kalala ang pakiramdam ko. Good morning! Oh, ano nangyari sa'yo? Ba't ganyan ang itsura mo? Mukhang puyat na puyat ka. Oo, puyat talaga ako. Wala ka bang narinig na kakaiba kagabi? Huwag mo sabihin natakot ka, kaya ka napuyat. Ano ba nangyari? Baka naman, namamahay ka lang. Baka nga. Tara sa baba, inuman ko na lang to ng kape. Gusto ko sanang sabihin yung narinig ko kagabi. Pero duda akong maniniwala si Carlisa. Baka sabihin niya, tinatakot ko lang siya. Pagdating namin sa pagkainan, naroon na sina Sir Alfonso at Ma'am Lani. Naghahain na rin ang mga katulong, kaya umupo na kami ni Carlisa. Oh, Han! Kagabi pa yung ubo mo. Magpa-check up ka na kaya? Hindi na. Baka dahil lang to sa alikabok. Di ba, naglinis tayo kahapon sa master's bedroom. Eh oo nga. Pero hindi ka naman sensitive noon. Baka ganyan talaga. Nagbabago naman ang katawan ng tao. Natural lang siguro na makaramdam ako ng ganito. Tumatanda na rin ako. Humihina na ang immunity. Basta. Kapag bukas, hindi pa rin umayos ang lagay mo, magpapatingin tayo sa doktor. Sige na nga, oo na. Pahig na ako ngayon. Pwede na ba tayong kumain? Kinahapunan, naroon na naman si Tatang Ferdy. Dumiretso siya sa likod bahay para tingnan kung may nagalaw ba sa kubo. Nang makasigurong wala namang nagbago, agad din siyang nagpaalam na aalis. Nagtaka talaga ako sa kilos ng matanda. May kung anong tumubo sa loob ko. Kuryosidad. Ano nga ba talaga ang meron sa kubong yun? Kinabukasan, kami na lang ni Carlisa ang naiwan sa bahay, kasama ang mga katulong. Umalis daw sila para sunduin ang interior designer na kinuha ni na Sir Alfonso sa bayan. At dahil natapos na naming linisin ang sala at mga kwarto, naisipan na naming ayusin ang hardin sa gawing kanan ng lote. Sino yung sumisitsit? Yung bata, nasa may gate oh. Parang tayo ang tinatawag eh. Tara, lapitan natin. Hello! Anong pangalan mo? Ako po si Kikoy. Kikoy? Parang tikoy. Yan ka na naman eh. Nangaasar ka na kaagad. Ilang taon ka na? Tapos, saan ka nakatira dito? Doon po ako nakatira kina Kapedring. Lolo ko po siya. Isang albularyo. Albularyo? Seryoso ka? Opo. At yung tatay niyo po ate. Nakakaramdam po siya ng kakaiba, di ba? Teka, paano mo nalaman? Kasi po, alam ko. At alam ko mas lalala pa yun habang lumilipas ang araw. Habang pinapakinggan ko ang usapan nila, hindi ko maiwasang mapaisip. Ang daming alam ng batang to. Gayong ni minsan, hindi pa siya nakakapasok sa loob ng bakuran. Ate, sa albularyo niyo po ipatingin ng papa mo. Hindi po siya magagamot ng mga doktor kasi hindi po yun ordinaryong sakit. Hikoy, alam mo bang masama ang nagsisinungaling? Opo,
Kaya nga po kita tinutulungan eh. Kasi kapag lumala na po yung ubo ng papa nyo, mahirapan na po siyang gamutin. Pagkatapos ng usapan ni Carlisa at ng batang si Kikoy, naging tahimik siya. Halata mong hindi siya mapakali. Napaisip siya sa mga sinabi ng bata. Kahit pa sabihing bata ito, parang may nalalaman siya na hindi pa namin alam. Lumipas ang 2 araw at mas lalo ngang lumala ang ubo ni Sir Alfonso. Ano ba naman yan, Alfonso? Nagpa-check up na tayo kahapon. Uminom ka na rin ng gamot. Pero parang mas lumala pa yata yung ubo mo. Ay, Diyos ko. Ano na bang gagawin ko sa'yo? Hindi ko rin alam, Han. Ang kate ng lalamunan ko, sobra. Ma, Pa, huwag po sana kayong magagalit sa isasuggest ko ha. Bakit, anak? Ano ba yun? Baka po hindi na talaga normal na sakit lang yung nararamdaman ni Papa. Ano kaya kung ipatingin natin siya sa albularyo? Albularyo? Ay, Diyos ko. Saan naman tayo maghahanap nun? Hindi na ho kailangan. Nagdala ho ako ng mga herbal na dahon. Pakuluan niyo po at gawing tsa. Mainam ho yan para sa ubo ni Sir Alfonso. Ganun ba? O siya, sige. Lahat na talaga gagawin ko. Gumaling lang ang asawa ko. Alam ko ho, ma'am. Kaya kung may kailangan pa ho kayo, huwag po kayo magatubiling lumapit sa akin. Salamat ho, Tatang. Malaking tulong na po ito. Inutusan ni Ma'am Lani ang isang katulong na pakuluan ang mga dahon na bigay ni Tatang Ferdy. Pagkatapos ay ipinainom yon kay Sir Alfonso. At himalang, kinagabihan, napansin naming nawala na ang pangangate ng lalamunan niya. Epektibo nga yung mga dahon na binigay ni Tatang Ferdy. Buti na lang at maalam ang matanda. Tinulungan pa tayo. Oo nga eh. Mamaya, itatanong ko sa kanya kung ano-anong dahon yun para mailista ko. Para kung kailangan natin ulit, hindi na natin siya kailangang istorbuhin. Mabuti pa nga. Matuloy ng paglipas ng mga araw at malapit nang matapos ang renovation ng bahay. Wala namang masyadong pinabago. Interior design lang. Bagong muebles at dagdag na mga painting sa dingding para mas gumanda ang sala. Ayan! Perfect! Ay, sa wakas, matatapos na rin tong rest house natin, Han! Oo nga. Hindi ako nagkamali na binili natin ang bahay na to. Aray! Besh, anong nangyari? Hala, dumudugo yung daliri mo. Halika na sa kusina, hugasan natin yan. Baka matetano ka pa. Bakit pa kasi hindi ka nag-iingat? Hindi ko naman alam na may tinik pala yung hinawakan ko eh. Ay nako, alam mo namang rosas yun. Kahit gaano kaganda, nananakit pa rin. Kung di lang talaga binabay ang si Levi, akalain ko may gusto yan sa unikaihan natin eh. Masyadong maalaga. Oo nga eh. Sayang talaga, ano? Pero, ibang klase talaga siya. Hindi siya bad influence sa anak natin. Ay, pero malay mo, magbago pa ng isip. Habang niyayakag ko si Carlisa papunta sa kusina, narinig ko pa ang hagikhikan ng mag-asawa at ang naging usapan nila. Hindi ko mapigilang mapangiti. Sa tingin ko, unti-unti ko nang nakukuha ang loob nila. Oh, pumapalakpak yung tenga mo sa narinig mo, no? Uy, hindi ah. Sus, hindi raw. Namumula ka kaya? Mainit lang eh. Maliligo na nga ako pagkatapos kong hugasan at gamutin tong sugat mo. Tapos naman na tayo sa paglalagay ng mga display, di ba? Hindi pa. Marami pang bulaklak na hindi ko pa nailalagay sa vase.
Iutos mo na lang sa mga katulong. Baka matinig ka na naman eh. Maraming ginagawa si Manang eh. Sige na nga, ako na lang gagawa. Talaga? Kaya love na love kita eh. Ha? Nako, hindi ko na uulitin. Pakiulit ka, hindi ko narinig eh. Hindi raw narinig. Hindi mo narinig o gusto mo lang ulit marinig? Bandang 3:00 ng hapon nang magpasya kaming lumabas ni Carlisa para pumunta sa malapit na tindahan at bumili ng soft drinks. Habang naglalakad kami sa sementadong daan, may narinig na naman kami mga sitsit mula sa kung saan. Baka si Kikoy na naman yan. Oo nga eh. Nakita ko, sumusunod siya sa atin. Pero pag lumilingon ako, nagtatago naman siya. Pagdating namin sa tindahan, naabutan namin si Tatang Ferdy na bumibili ng sigarilyo. Sakto, magsisindi na sana siya nang makalapit kami. Pagkakita sa amin, hindi na niya itinuloy. Magandang hapon ho. Good afternoon, Tatang. Magandang hapon din sa inyo. Bibili kayo ng merienda. Oho, kayo ho, nagmerienda na po ba kayo? Nagkape na ako. Kaya siya, pauna na ako sa inyo ha. May asikasuhin pa ako. Ay, wag po, hindi niyo pa po oras, Tatang. Ha? Ano po pinagsasabi mo, bata ka? Ay, wala ho yun. Sige po, gora na kayo, babush. Ikaw talaga, ang dami mong alam. Ay, kung alam mo lang kung gaano kahirap umaktong badash. Nakasira ng bangs, besh. Bagay naman sa'yo eh. Nagiging natural na nga oh. Baka mamaya niyan, ma-realize mong mas gusto mo na palang maging babae. Magugulat na lang ako isang araw. Mas babae ka pa sa akin. Yan ang never na mangyayari. Alam mo namang seryoso ako sa'yo, di ba? Sus, oo na po. Ate, pabili nga po ng RC, yung 1 litro po. Pagkatapos ibigay ng tendera ang 1 litrong soft drinks, binayaran ko kaagad. Pauwi na sana kami ni Carlisa nang bigla na lang may bumato sa direksyon namin. Tumama ito sa binti ni Carlisa kaya napasigaw siya sa sakit. Aray! Nakita kong tumakbo si Kikoy palayo. Sigurado akong siya ang may gawa nun. Pagtingin ko sa bagay na tumama kay Carlisa, isang bato na binalot ng papel. Dahil sa kuryosidad, pinulot ko ito at nang mabasa ko ang nakasulat, napakunot ang noo ko. Ano yan? Hindi to sulat kami ng bata. Sigurado akong yung lolo ni Kikoy na albularyo ang nagpadala nito. Bakit? Ano bang sabi dyan? Sa 7 araw ng susunod na buwan, babalik ang sakit ni Sir Alfonso. At kapag nangyari yun, hindi na yun malulunasan. Ano? Pero magaling na si Papa. Ang sabi rito, babalik daw ang sakit niya at mukhang mas malala pa kaysa noon. Kung ganun, anong gagawin natin? Ikaw, sa tingin mo ba mapagkakatiwalaan ng lolo ni Kikoy? Hindi ko pa masasabi. Hindi pa naman natin siya nakikilala. Pero base sa mga sinasabi ni Kikoy, mukhang may alam talaga siya sa mga nangyayari. Dinala namin ni Carlisa sa kwarto niya ang merienda. Habang kumakain, pinag-uusapan namin kung ano ang dapat gawin. Bakas ang takot sa mukha niya dahil buhay ng ama niya ang nakasalalay. Kailangan natin makausap yung albularyong lolo ni Kikoy. Pero paano kung masamang tao siya? Paano kung ginagamit niya lang si Kikoy para papuntahin tayo sa kanya? Paano kung hindi naman talaga totoo ang mga babala? Napaisip ako sa sinabi ni Carlisa. May punto siya. Pero paano kung totoo? Kaya napagpasyahan kong ako na lang ang pupunta ron.
Sakaling may masamang mangyari, hindi na madadamay si Carlisa. Kinabukasan, inabangan ko si Kikoy sa labas ng bahay. Bandang 10:00 ng umaga, nakita ko siyang nagtatago sa likod ng punong santol sa kabila ng kalsada. Tinawag ko siya, pero napalingon pa siya sa likod. Akala niya ibang tao ang tinutukoy ko. Kikoy! Ikaw ang tinatawag ko. Halika rito, dali! Akala ko lalaki po kayo, kuya. Bakla po pala kayo. Shh! Huwag ka maingay. Baka marinig ako ng magulang ni Carlisa kapag ginamit ko yung totoong boses ko. Malalaman nilang hindi talaga ako bakla. Nagpapanggap lang po kayo. Pero bakit po kailangan nyo magpanggap? Basta, mahaba yung kwento. Siya, may gusto akong sabihin sa'yo. Tara sa tindahan. Anong gusto mo? Niyakag ko si Kikoy papunta sa tindahan. Saka binilhan ng biskwit at juice. Pagkatapos, tumambay kami sa lilim ng punong akasya sa gilid ng palayan na nasa kabilang kalsada lang. Tahimik at presko ang hangin. Tila perpektong lugar para sa seryosong pag-uusap. Siya nga po pala, kuya. Bakit hindi nyo po kasama si Ate Carlisa? Inabangan talaga kita. Naalala mo yung papel na binalot sa bato? Lolo mo ba talaga nagsulat nun? Opo, matagal na po namin napapansin ang mga kakaiba sa bahay na yan. Tsaka po, gusto po namin malaman kung nasa na si Aling Lusing. Aling Lusing? Sino naman yun? Siya po ang totoong may-ari ng bahay. Totoong may-ari? Teka, akala ko sabi ni Tatang Ferdy, namatay na yung may-ari at iniwan sa kanya. Hindi po totoo yun. Si Lola at si Aling Lusing matalik na magkaibigan. Pero simula nang dumating si Tatang Ferdy sa buhay ni Aling Lusing, madalang na po siyang makadalaw sa amin. Anong relasyon ni Tatang Ferdy kay Aling Lusing? Ang sabi po ni Aling Lusing, kapatid daw niya si Tatang. Magkaiba lang daw po sila ng nanay. Kung ganon, sa tingin mo nasa na si Aling Lusing? Sa tingin ko po, mas maigi kung si Lolo na lang ang kausapin niyo. Dahil binalot na ng kuryosidad ang sistema ko, hindi na ako nag-atubiling sumama kay Kikoy. Pumasok kami sa isang masukal na gubat. At nang marinig ko ang lagaslas ng tubig, nakita ko ang isang kubo sa di kalayuan. Luma na, pero matibay pa rin. Lolo, nandito na po ako. Kasama ko po si Kuya na nakatira sa malaking bahay. Nakalimutan ko po palang tanungin ang pangalan niyo. Ako si Levi. Kuya Levi na lang. Ilang sandali pa, lumabas ang isang matandang lalaki mula sa kubo. Puti na ang buhok, pero matikas pa ang tindig. Ngumiti siya at niyaya akong pumasok. Doon, isiniwalat niya ang tungkol kay Aling Lusing, ang koneksyon nito kay Tatang Ferdy at ang biglaang pagkawala nito. Ayon sa matanda, si Tatang Ferdy raw ang nagbenta ng bahay sa unang mayamang pamilya. Pero nagkasakit agad ang padre di pamilya. At gaya ng iba, umalis rin sila. Ganito raw ang nangyayari sa bahay sa loob ng higit 3 taon. Pag-uwi ko sa malaking bahay, hindi ko alam kung ikukwento ko ba agad kay Carlisa ang mga nalaman ko. Ayokong mag-alala siya lalo. Oh, Levi, saan ka galing? Dyan lang, Besh. You know, gala content saka nakichismis sa mga neighbor. Levi, buti nandito ka. Sama mo muna si Carlisa dito ha. May pupuntahan lang kami ni Lani. Ay, no problem po, sir. Sige po, ingat kayo ha. Kayo rin ha. Huwag kayong lalabas kapag madilim na sa labas. Gagabihin po ba kayo, ma? Hindi kami sure eh. Pero pag natapos agad yung inaasikaso namin, uuwi rin kami agad. Sige po, ma. Mag-iingat po kayo. Han, let's go. Ingat po. Ay,
nakakapagod na talaga magpanggap. Ibig sabihin ba niyan, napapagod ka na rin manligaw sa akin? Ha? Siyempre hindi, no? Ako magsasawa sa'yo. Hindi mangyayari yun. Oh, nakangiti ka na dyan. Kinilig ka, no? Kinilig siya. Baliw, wag ka nga dyan. Tara na, kumain na tayo. Hindi ka pa ba nagtatanghalian? Hinihintay kita eh. Naks, sweet naman yung future girlfriend ko. Sus, maliit na bagay. Pagsapit ng gabi, hindi pa rin nakakauwi ang mga magulang ni Carlisa. Nakahinga ako ng maluwag dahil kahit paano makakapagpahinga rin ako sa pagpapanggap bilang bading. Bandang 9:00, nagpasya kaming mag-movie marathon ni Carlisa. Aniya, hindi raw siya makatulog, kaya hihintayin na lang daw niya ang pag-uwi ng mga magulang niya. Sigurado kung yan ang papanoorin natin. Bakit? Natatakot ka ba? Hindi naman totoo yan eh. Hindi naman sa ganun, pero kasi the more na pinapanood mo yan, the more na parang nag-i-instill sa utak mo na posible talagang may mga ganong nilalang. Ang seryoso mo naman masyado. Eh bakit? Hindi ka ba naniniwala sa multo? Sa mga bad spirits? Hindi naman sa hindi, pero kasi dapat hindi eh. Ay no. Bahala ka na nga. Sige, manood ka na. Sasamahan na lang kita. Ano ba kasing gusto mong panoorin? Romance, rom-com, kahit ano. Wag lang horror. Mukhang nababakla ka na nga talaga. Hindi nga. Kulit mo. O ano, manonood ba tayo? Magdadaldalan na lang. Oo na, ito na. Isasalang ko na ha. Hindi ko pa napapanood tong Conjuring to eh. Sabi nila, mas nakakatakot daw to kaysa sa una. Hindi pa man umaandar ang DVD. Bigla na lang, may kumalabog sa likod bahay. Nagkatinginan kami ni Carlisa. Nanlalaki ang mga mata. Parehong hindi agad makakilos. Maya-maya pa, isa pang kalabog. Doon na siya napatakbo papunta sa akin. Nangunyapit sa braso ko at nagtago. Levi, mukhang may nagmumulto nga rito. Hindi kaya may magnanakaw? Ha? At sino namang makakaakyat sa matataas na pader? Pag gusto, may paraan. O siya, gusto mo ba tignan ko? Wag! Ayoko, dito ka lang. Baka magnanakaw nga talaga yun. Tapos baka mapalo ka. Hindi yan. Teka lang ha, sandali lang ako, sisilipin ko lang. Uy, Levi! Teka lang, wag mo mong iwan dito. Mahigpit ang pagkakakapit ni Carlisa sa braso ko. Habang dahan-dahan kaming naglalakad papunta sa kusina. May pintuan kasi ron na palabas sa likod ng bahay. At mula ron, masisilip namin kung may tao nga ba sa labas o wala. Teka, patayin muna natin yung ilaw para hindi tayo makita dito. Oo nga, tama ka. Dito ka lang ako na magpapatay ng ilaw. Nang mapatay ko na ang mga ilaw, pumikit muna ako ng ilang segundo bago dahan-dahang dumilat. Nang makapag-adjust na ang mga mata ko sa dilim, nilapitan ko si Carlisa at niyaya siyang sumama sa pintuan. Maingat ko yung binuksan at unti-unting tumambad sa amin ang screen door. Sa tulong ng maliwanag na buwan, naaninag ko ang isang figura sa harap ng kubo. Maya-maya pa, bumulong ang figura sa hangin sa lengguwaheng hindi ko maintindihan. At pagkatapos nun, isang boses ng matandang babae ang narinig ko. Sumisigaw, parang nasasaktan. Carlisa, narinig mo ba yun? Ang alin?
Parang may babaeng humihiyaw. Wala naman akong naririnig kundi mga kuliglig eh. Teka, ano bang nakikita mo? Ibig sabihin, hindi mo nakikita yung nakikita ko? Hindi. Bakit? Ano bang meron? Ikaw, Levi huwag mo akong tinatakot ng ganyan. Hindi kita tinatakot. At akala ko pa naman mahilig ka sa horror. Ba't ka natatakot? Baliw, ibang usapan na yun kapag sa totoong buhay na nangyayari. Kinabukasan, saka palang dumating sina Sir Alfonso at Ma'am Lani. Bababa na sana ako ng hagdan nang mapansin kong nag-uusap si Sir Alfonso at Tatang Ferdy sa sala. Maya-maya pa, iniabot ni Sir Alfonso ang isang sobre sa matanda. Nang buksan ito, 2 bungkos ng lilibuhing pera ang laman. Pagkatapos, nagpaalam na ang matanda. Tinapik pa siya sa balikat ni Sir Alfonso bago tuluyang lumabas ng bahay. Ipinagsasawalang bahala ko na sana yon, pero biglang lumapit si Ma'am Lani sa asawa niya habang nakatanaw sa paalis na si Tatang Ferdy. Akala ko pa naman, libre lang yung pagbibigay niya ng mga halamang gamot sa iyo. Yun pala, nagpapabayad din siya. Wala tayong magagawa. Ganito na talaga ang kalakaran ngayon. Pera-pera na ang labanan. Pero hayaan mo na yun. Ang mahalaga, magaling na ako, hindi ba? Ay, sabagay. Tama ka naman, Han. Maayos naman ang lahat sa bahay na yon. Hanggang sa dumating ang 7 araw ng sumunod na buwan. Tulad ng babala sa sulat ni Kapedring, muling bumalik ang sakit ni Sir Alfonso. At mas malala pa ito kesa nung una. Sir Alfonso! Han, anong nangyayari? Kalisa, anak, ang papa mo. Papa! Papa, ano pong nangyayari sa inyo? Levi, pakitawag ang driver please. Hindi na makahinga si Papa. Kailangan na natin siyang dalhin sa ospital. Oo, sandali lang. Tatawagin ko siya ngayon din. Namumula na ang buong mukha ni Sir Alfonso. Parang may nakabara sa lalamunan. Hindi na makapasok ang hangin sa baga niya. Patakbo akong pumunta sa kwarto ng driver at ipinaalam ang nangyari. Kaagad naman siyang sumunod. Sabay kaming bumalik sa sala at tinulungan siyang akayin si Sir Alfonso papunta sa sasakyan. At aaminin ko, napakaraming bagay ang tumatakbo sa isip ko noon. Pagdating sa ospital, agad siyang inasikaso ng mga doktor at staff. Ako naman, katabi si Carlisa. Inaalo siya habang tuloy-tuloy ang iyak. Mugto na ang mga mata niya. Nanginginig pa ang kamay. Ibig sabihin, totoo nga ang mga sinabi ni Kapedring. Anong ibig mong sabihin? Naalala mo ba yung sulat na ibinato sa atin ni Kikoy? Sa 7 araw ng susunod na buwan. Ibig sabihin, Totoo ang babala nila. May nangyayari nga sa bahay na yun. At isa kayo sa mga napili niyang biktimahin. sinabi ko rin kay Carlisa ang nakita ko noong nakaraang araw. Nang abutan ni Sir Alfonso si Tatang Ferdy ng pera bilang kabayaran sa pagpapagaling daw sa kanya. Nasuko ang damdamin ni Carlisa sa galit. Hindi siya makapaniwala na nagtiwala sila sa isang taong halang ang kaluluwa. At hindi lang yun. Sinabi rin sa akin ni Kapedring na hindi ito ang unang beses na ginawa yun ng matanda. Modus niya to. Binebenta niya ang bahay. Binibigyan ng sakit ang mga taong may-ari. Tapos magpapanggap na siya magpapagaling. Pero ang kapalit, malaking halaga. Napakasama niya. Sinungaling siya. Siguro, hindi rin totoo yung sinasabi niyang may sakit ang anak niya.
na kailangan ng operasyon at malaking pera. Hindi nga, modus lang ngayon para kaawaan siya ng mga bibili ng bahay. Kaya pala napilitan si na Papa na bilhin ng bahay. Kahit may bahay naman kami sa ibang probinsya. Walang hiyang matanda. Wala siyang konsensya. Pero wag mo munang sabihin to kay Ma'am Lani. Atin-atin na muna to. Hayaan mo, tutulungan ko kayo. Kailangan ng matauhan si Tatang Ferdy sa mga pinagagawa niya. Umuwi na muna kami ni Carlisa. Si Ma'am Lani na raw ang magbabantay kay Sir Alfonso sa ospital. Ngunit pagdating ng gabi, hindi ako makatulog. Nang tumingin ako sa orasan sa dingding, maghahating gabi na. Pinilit kong ipikit ang mga mata ko. Pero nang sa wakas ay nakaidlip ako. Bigla naman akong nagising sa mga sigaw mula sa kabilang kwarto. Sino ka? Nagsalita ka! Sino ka? Carlisa! Carlisa, sino kasama mo dyan? Carlisa, sumagot ka! Buisit, nakalak pa nga. Mabilis akong bumaba at hinanap sa cabinet ang master key. Pagkakuha ko, agad akong bumalik. Patuloy pa rin sa pagsigaw si Carlisa. Taranta ako nang ipasok ko ang susi. At nang sa wakas ay mabuksan ko ang pinto, tumambad sa akin ang madilim na kwarto. Kinapa ko ang switch at nang bumukas ang ilaw, nakita ko si Carlisa, basang-basa ng pawis at luhaan. Carlisa, gising, binabangungot ka. Levi! Levi! Nakita ko siya! Nakita ko siya, Levi! Carlisa, panaginip lang yon, hindi yung totoo. Pero si Aling Lusing, ang sabi niya, kailangan na raw niyang makalabas sa lalong madaling panahon. Makalabas? Saan? Ikinulong daw siya. Pero hindi ko alam kung saan. Boses niya lang naririnig ko sa panaginip ko. Madilim. Sobrang dilim ng paligid, Levi. Napaisip ako kung saan pwedeng ikulong ni Tatang Ferdy si Aling Lusing. Hanggang sa maalala ko ang kubo sa likod ng bahay. Napatingin ako kay Carlisa na naguguluhan ding tumingin pabalik sa akin. Carlisa, hindi kaya doon niyo tinago si Aling Lusing? Sa kubo? Pero pumuslit ako nung isang araw para silipin yun. Wala naman akong nakita dun eh. Ni isang gamit, wala. Naalala mo yung gabing dapat mag-movie marathon tayo? Bakit? Di ba sabi mo, hindi mo nakikita yung nakita ko? Ibig sabihin, posible na gumamit siya ng sabulag. Kaya wala kang makita. Pero paano mo naman yun nalaman? Tignan mo to. Kwintas? Oo, kay Kaped rin to. Sabi niya habang suot ko to, hindi ako malilin lang ng sabulag. Susubukan kong silipin ang loob ng kubo. Baka naroon nga si Aling Lusing. Kahit gabi na, pumuslit kaming dalawa ni Carlisa papunta sa likod ng bahay. At dahil may kandado ang pintuan ng kubo, itinuro niya sa akin ang maliit na butas kung saan siya minsang sumilip. Pagdungaw ko ron, isang mata agad ang sumalubong sa akin. Ha! Oh, putik! Bakit? Anong nakita mo, Levi? May mata! Mata? Dahil sa sinabi ko, siya na rin ang sumilip. Pero ilang sandali ang lumipas. Wala raw siyang makita. Maya-maya pa, may narinig akong mga yabag. Kaagad ko siyang hinila papunta sa masukal na bahagi ng bakuran. Sa gilid ng kubo, may matataas na talahib. Doon kami nagtago. Huwag kang gagalaw. Nandiyan na si Tatang Ferdy. Diyos ko, paano kung mahuli niya tayo? Huwag kang mag-alala. Hindi ako papayag na masaktan ka niya. Pangako yan. Katulad ng gabing nakita ko siya, muli siyang bumulong sa hangin.
At pagkatapos nun, muling narinig ang mga sigaw ng isang matandang babae. Mga sigaw ng paghihirap. Tama na! Pakiusap! Tama na! Berde, masakit! Nasasaktan ako! Kulang pa yan bilang kabayaran sa mga kasalanan ng pamilya mo sa amin, Lusing! Wala kaming kasalanan sa inyo, Berde. Hindi kasalanan ng nanay ko kung siya ang pinakasalan ng tatay natin. Nagmamahalan sila. Bakit kailangan mong gubanti sa akin? Kung hindi dahil sa inyo ng nanay mo, hindi kami iwan ni tatay. Patay na si tatay. Matagal na niyang napagbayaran ang kasalanan niya. At akala mo ba hindi ko alam? Naginayuma lang ng nanay mo, si tatay, para piliin siya. Pero nakontra yun ng albularyo. Nagising siya sa katotohanan na hindi niya talaga mahal ang nanay mo. At hindi niya kailanman minahal. Tumahimik ka! Hindi totoo yan. Hindi ginayuman ni nanay si tatay. Mahal nila ang isa't isa. Malandi lang ang nanay mo kaya siya ang pinili ni tatay. Baka nga nanay mo pang gumayuma kay tatay. Alam kong alam mo ang totoo, Berde. Tingnan mo ang sarili mo. Sumunod ka sa yapak ng nanay mo. Niyakap mo ang karunungang itim. Ano? Para lang pahirapan ako? Isa kang duwag, Berde. Duwag ka! Sinabing manahimik ka! Hindi ko maiproseso agad ang lahat ng narinig ko. Pamilyang alitan pala ang ugat ng kababalaghan sa bahay. Si Tatang Ferdy, pinahihirapan si Aling Lusing habang hinuhututan ng pera ang mga bagong may-ari ng bahay. Hindi ako makapaniwalang na kayang gawin yun ni Tatang Ferdy. Huwag ka nang magtaka. Kung kaya niyang saktan ng sarili niyang kadugo, mas kaya niyang saktan ng iba. Nang makaalis na si Tatang Ferdy, naghintay muna kami ng ilang minuto bago lumapit sa kubo. Naghanap ako ng malaking bato at pinukpok ang kandado. Nang maalis ito, dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Aling Lusing, alam ko pong nariyan kayo. Maaari na po kayong lumabas. Levi, wala naman talagang tao sa... Bigla kong tinakpan ang bibig niya. Unti-unting lumabas mula sa loob ng kubo ang isang matandang babae. Nakasuot ng itim na blusa at palda. Kayo ba ang nakabili ng bahay? Ang pamilya po ni Carlisa ang nakabili. Ganon ba? Pasensya ka na, iha, kung natakot kita. Wala ho yun. Tara na po, bago pa malaman ni Tatang Ferdy na nakalabas ka. Babalikan ko na lang ang kubo bukas para lagyan ng panibagong padlock. Itinago namin ni Carlisa si Aling Lusing sa kwarto niya. At kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, dinala na namin siya sa bahay ni Nakapedring. Pagkakita pa lang nila sa isa't isa, maluha-luha silang nagyakap. 3 taon din ang lumipas bago muling nagkita. Ikinuwento ko kay Kapedring ang nangyari kay Sir Alfonso at binigyan niya ako ng isang habak. Aniya, pangontra daw ito sa malakas na kulam. Pagbalik namin sa bahay, nakahain na ang almusal. Pinabalot na lang namin to para dalhin sa ospital at doon kumain ng sama-sama. Ma! Ay, anak! Mabuti naman at nandito ka na. Ano, nakatulog ka ba ng mahimbing? Opo. Kumusta po si Papa? Kagabi pa siya tulog. Sobra na akong nag-aalala, anak. Huwag po kayong mag-alala, Ma. Magiging maayos din po ang lahat.
Habang nag-uusap sila, lumapit ako kay Sir Alfonso. Tahimik ko siyang tinitigan habang natutulog. Lihim kong itinali ang habak sa braso niya sa ilalim ng hospital gown. Ilang sandali pa, may kumatok sa pinto. Pagbukas namin, bumungad ang nakangiting si Tatang Ferdy. Nabalitaan ko mula sa mga katulungan nangyari. Eto, may dala akong sopas para kay Alfonso. Hindi namin kay... Ay, salamat po, Tatang. Hulog po talaga kayo ng langit. Hinulog kayo kasi hindi raw kayo bagay to. Ano iho? May sinasabi ka? Ay, aray naman po sa iho. Iha po kasi. Nakaka-hurt po kayo ng feelings. Tagos to the bone. Ouch! Aray! Ang arte mo? Pero pasensya na ho kayo, Tatang. Hindi kasi kami basta-basta tumatanggap ng pagkain na hindi sigurado kung ligtas. Sinasabi mo bang hindi ako malinis magluto, iha? Wititit! Dehens po yun ang ibig sabihin ng beshi ko. Nag-iingat lang po kami. You know naman and obviously you see, di ba? Nakaratay na po ang father ni Beshi Carlisa, so better be safe than sorry, di po ba? Nagkibit balikat ang matanda at sakalang nagpaalam. May aasikasuhin pa raw siya. Nang makaalis siya, doon pa lang kami nakahinga ng maluwag. Huwag niyo sanang ganyanin ng matanda. Kahit paano ay nakakatulong siya sa papa mo. Huwag ko kayo mag-alala, magigising din po siya. Manalig lang po kayo. Napilitan kaming ikwento ang buong nangyari. Mula sa modus ni Tatang Ferdy hanggang sa pagkakakulong ni Aling Lusing. Hindi na rin nakapagsalita si Carlisa. Umiyak na lang siya, habang ako ay patuloy na nagkwento. Kinagabihan, ako na lang ang umuwi. Si Carlisa nagpaiwan para samahan si Ma'am Lani. Pag-akyat ko sa hagdan, napansin kong bukas ang pinto ng kusina. Sumisilip mula ron ang liwanag ng buwan. Naglakad ako papunta ron para isara sana ang pinto. Akala ko nakalimutan lang isara ng katulong, pero nagulat ako sa nakita ko. Tatang Ferdy? Tulong! Tatang Ferdy, pakawalan niyo po ako rito! Tulong! Yan ang napapala ng mga batang pakialamero katulad mo. Diyan ka na babagay. Sigurado akong kayo ng lolo mo ang dahilan kung bakit nakawala si Lusing dito. Kaya ngayon, mabulok ka dyan, bata! Naikuyom ko ang kamao ko nang mapagtantong si Kikoy naman ang ikinulong niya sa kubo. Nanginginig ako sa galit sa mga kasamaan ni Tatang Ferdy. Ultimo batang paslit, hindi niya pinaligtas. Kaya nang makaalis siya, Putek, bakit napakatigas ang hinayupak na kandadong to? Nagkamali pala ako ng tansya sa'yo, bata. Siguro, ikaw ang nagbukas kaya nakalabas si Lusing. Tama ba ako? Ano naman ngayon kung ako nga? Hanga rin ako sa tapang mo, iho. Pero magagawa mo pa kaya magtapang-tapangan kung pati ikaw ay nakaratay na rin kagaya ni Alfonso. Wala kang kasing sama. Napakaitim ng budi mo. Mabulok ka sana sa impyerno dahil isang kampo ng demonyo. Kung patas lang sana ang mundo, hindi sana ako naging ganito. Pero hindi eh. Ginawa kong ganito ng taong akala ko kakampi ko. Ultimo tatay ko. Kinamumuwian ako. Kaya sino ako para maging mabuti? Nasasabi mo lang yan dahil napuno na ng pot ang puso mo. Pero kung tutuusin, naging mabuti si Aling Lusing sa'yo. Tinanggap ka niya sa bahay niya. Pero anong ginawa mo? Ikinulong mo siya. Bagay lang yun sa kanya. At dahil mas pinili mo makialam, itadamay na rin kita sa galit ko.
Ko escuelas niya. Siwas nagkasatan ko sa kagas. Siya ginisiwa. Anong ginagawa mo? Bakit ako? Ano to? Yan ang bagay sa'yo, pakilamero ka. Masaya ba, bata? Masaya bang kalabanin ng isang magkukulam na katulad ko? Nagsuka lang ako ng nagsuka hanggang sa tuluyan na akong manghina. At bago ako tuluyang mawalan ng ulirat, tawa lang niya ang naririnig ko ng paulit-ulit. Kuya Levi, gising ka na. Kikoy, Ako nga po, kuya. teka, nasan tayo? Huwag mo sabihin pareho na tayong nakakulong ngayon. Parang ganun na nga po. Walang ya talaga yung matanda. Pero okay lang. Ang mahalaga, may kasama ka na ngayon. Natakot ka ba habang mag-isa ka rito? Hindi naman po. Pero kasi alam kong babalikan niya si Lolo. Nag-aalala po ako para sa kanya. Ang tapang mo rin, bata. Pero huwag ka mag-alala. Kaya yun ni Kapedring. Kung sugurin man siya ni Tatang Ferdy, alam ko makakaya niya. Sana nga po, kuya. Siya na lang po kasi ang natitirang pamilya ko. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko kung sakaling masaktan siya. Tiwala lang, kakayanin niya. At saka, ipagdasal mo rin siya. Malaking nagagawa ng panalangin, lalo na sa ganitong sitwasyon. Oo nga po, kuya. Tama ka. Sinunod nga ni Kikoy ang bilin ko. At saktong pagkatapos niyang magdasal, kumulo bigla ang tiyan niya. Natawa na lang ako, sabay ka pa sa bulsa. Naalala kong may natira pa pala akong biskwit. Pasensya na po, kuya. Hindi pa po kasi ako naghahaponan eh. Ayos lang yan. O eto, kainin mo muna. Salamat po, kuya. Sandali lang. Paano ka nga pala napunta rito? Paano ka nakuha ni Tatang Ferdy? Hindi ko rin po alam eh. Ang huling naalala ko po, nasa labas lang ako ng bahay naglalaro. Tapos may tumatawag po sa pangalan ko paulit-ulit. Pagkatapos po nun, hindi ko na alam. Pagmulat ko, nandito na po ako sa kubo. Napakasama talaga ng ugali ng matandang yun. Pero karma nang bahala sa kanya. Alam kong hindi ka pababayaan ni Kapedring. Lakasan mo lang ang loob mo. Sigurado akong gumagawa na sila ng paraan para matuntun ka. Gabi na nun, kaya pinatulog ko na muna si Kikoy. Pinahiga ko siya sa mga hita ko at sinuklay-suklay ang buhok niya gamit ang kamay ko. Ilang sandali pa, nakatulog na siya. Kaya sumandal ako sa dingding ng kubo at pumikit na rin. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakaidlip nang marinig kong may tumatawag sa pangalan ni Kikoy mula sa labas. Kasunod nun, mga sunod-sunod na pukpok sa kandado. Kikoy! Kikoy! Nandyan ka ba sa loob? Ano, Pedring? Bumubukas ba? Aling Lusing! Kikoy, gising! Nandito na sina Aling Lusing at ang lolo mo. Bumangon ka na. Gumagawa na sila ng paraan para mabuksan ang kandado. Pero hindi po nila basta-basta mabubuksan yun. May orasyon po yun ni Tatang Ferdy. Kahit anong gawin po nila, hindi po basta masisira. Langya, kaya pala hindi mabuksan nun kahit ilang beses kong pukpukin. Pero hindi na tinag ang dalawang matanda. Ilang saglit pa, parang may mabigat na bagay na bumagsak sa bubong. Napakunot ang noo ko, lalo pa nang bigla nitong baklasin ang bubong. Gawa lang kasi sa nipa, kaya madaling matanggal. At nang masilip ko ang langit, madaling araw pa lang. Naroon pa ang mga bituin. Maliwanag ang sinag ng buwan. Pero halos mawalan ako ng ulirat nang makita ang nilalang sa bubungan. Buhaghag ang buhok, matatalas ang pangil,
May pakpak na parang sa paniki. Pero sa kabila ng katandaan, nandun pa rin ang ganda ng mukha. Putik, anong nilalang yan? Huwag ka po mag-alala, kuya. Hindi niya po tayo sasaktan. Pero aswang ba siya? Opo, at si Aling Lusing po yan. Isa siyang bangkilan. Mabait po siya, katawang siya ni Lola sa panggagamot dito sa baryo. Levi! Iho! Abay, nandito ka rin! Sa kasamaang palad, opo. Huwag kayong mag-alala. Ilalabas ko kayo dyan. Hindi ko inaasahang isa palang aswang si Aling Lusing. Akala ko sa mga pelikula ko lang makikita ang tunay na aswang. Pero sa mga sandaling yun, naghalo ang takot at pagkamangha sa sistema ko. Takot dahil isa ngang aswang ang nasa harapan ko. At pagkamangha dahil nalaman kong may mabubuti rin palang aswang. Binaklas ni Aling Lusing ang bubong hanggang sa magkasya siya ron. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob ng kubo at binuhat kaming dalawa ni Kikoy palabas. Maraming salamat po, Aling Lusing. Walang anuman yon, Iho. Tinulungan mo ko noon. Kaya marapat lang na tulungan din kita. Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Sabi ko na nga ba't mapapapunta rin kita rito. Mahal kong kapatid. Walang hiya ka, Perde. Pati mga bata pinagdidiskitahan mo. Wala ka na bang natitirang awa dyan sa puso mo, ha? Wala ka na bang konsensya? Awa, konsensya, naririnig mo ba ang sarili mo, Lusing? Kailan nyo ba kami pinakitaan ng awa ng nanay ko? Ha? Kailan? Kailan kayo na konsensya sa ginawa ninyo sa amin? Isipin mo na ang gusto mong isipin, Perdi. Basta ako, malinis ang konsensya ko. Pero ikaw, kailangan mong matauhan sa mga kasalanang ginawa mo. Kailangan mong pagbayaran ang pagmamanipula at panghuhutot mo sa mga tao. At anong gagawin mo sa akin, ha? Sasaktan mo ako? Sige, gawin mo na. Para magkaalaman na. Mula sa likuran niya, inilabas ni Tatang Ferdy ang buntot pagi. Iwinasiwas niya yon. Lumilikha ng tunog na parabang hinihiwa ang hangin. Nakangisin niyang tinitigan sina Aling Lusing at Kapedring. Hindi ka ba natatakot? Dalawa kami ni Pedring na makakalaban mo. Sa tingin mo ba, mananalo ka laban sa amin? Huwag kang pakampante, Lusing. Hindi mo pa lubos na alam ang mga kaya kong gawin. Bakit hindi mo ako subukan? Magtuos tayo. Kayo na. Hindi ko alam kung saan mo hinuhugot yung tapang mo. Pero tandaan mo to, hindi kailanman magdadaig ng kasamaan ang kabutihan. Bumuka ang mga pakpak ni Aling Lusing. Si Kapedring naman, sumugod na rin. Hinugot niya ang kanyang arnis. At ilang sandali lang, nagsimula na ang sagupaan. Naunang umatake si Tatang Ferdy. Sinalubong siya ni Aling Lusing. Lumilipad ito at bigla-biglang kumakalmot. Tinamaan niya si Ferdy sa dibdib. Walang iya ka talaga, Lusing. Yan ba ang sinasabi mo mabuti? Nananakit ng kapwa? Hoy, isa kang hipokrita. Huwag mo kong daanin sa pagmamanipula mo. Ginagawa ko to para ipagtanggol ang sarili ko at ang mga taong gusto mong saktan. Muli namang lumipad si Aling Lusing. Minsan, bumababa para ambahan ng kalmot si Ferdy.
Alerto si Tatang. Binabantayan ang galaw ng aswang. At sa isang tiyempo, nahampas niya si Aling Lusing gamit ang buntot pagi. Aling Lusing! Diyos ko, natamahan si Aling Lusing. Kuya, tulungan po natin siya. Pero paano? Hindi agad nakasagot si Kikoy. Para bang nag-iisip kung anong dapat gawin. Maya-maya, lumapit sa amin si Kapedring. Sinabihan niya kami ng mga kailangang gawin dahil alam niyang kami ang pupuntiryahin ni Tatang Ferdy gamit ang orasyon ng kulam. Sinunod naman namin ang bilin ng matandang albularyo. Pagdating sa gilid ng bahay, inilapag ko muna ang mga garapon saka kinuha ang dulos kay Kikoy. Naghukay ako. Mga isang talampakan ang lalim. Tig-isa para sa bawat garapon. Pagkatapos, ibinaon ko ang mga ito at tinakpan ng lupa. Patakbo kaming bumalik sa likod ng bahay. Gusto naming ipaalam kay Kapedring na natapos na namin ang inutos niya. Pero pagdating namin doon, parehong sugatan na ang magkapatid. Nakasalampak sa lupa si Aling Lusing at si Kapedring naman ay nakikipagbuno na kay Tatang Ferdy. O ano, hindi ba't sinabi ko na sa inyo, hindi niyo ako matatalo. Oo, siya malas, nis, numacha. Oo, sa ko siya. Wala naman kas, kinawala ko kas, yun na. Teka, anong ginagawa niya? Nagsasagawa po siya ng orasyon ng pagkukulam. Oo, siya malas, nis, numacha. Oo, sa ko siya. Kinabahan ako. Baka totoo nga ang sinabi ni Kapedring na kami ni Kikoy ang kanyang punterya para pasukuin silang dalawa ni Aling Lusing. Parang gustong kumawala ng puso ko sa kaba. Pero si Kapedring nakangisi lang habang pinagmamasdan si Tatang Ferdy. Bakit parang hindi naman natatakot si Kapedring? Parang alam niyang hindi kami tatamaan. Dahil alam po ni Lolo na epektibo ang pangontra na pinagawa niya sa atin, Kuya Levi. Tignan niyo na lang po magiging resulta. Napakunot ang noo ko sa sinabi ni Kikoy. Pagkatapos ng orasyon, napahinto si Tatang Ferdy. Napakunot ang noo. Tumingin sa amin, pasalit-salit. Maya-maya, napahawak siya sa dibdib niya. Anong nangyayari sa akin? Bakit hindi ako makahiga? Parang may humihiwa sa dibdib ko. Ang sakit! Simple lang, Ferdy. Bago ka pa nag-usal ng kulam, may pangontra ng ginawa ang mga bata. Ngayon, nararamdaman mo na kung bakit ganyan ang epekto. Kusa nang bumabalik sa'yo ang kulam na dapat sana'y para kina Levi at Kikoy. Hindi maaari. Walang iya ka, Lusing. Hindi kita mapapatawad. Desisyon mo yan, Ferdy. Pero ito lang ang masasabi ko. Kahit hindi ka humingi ng tawad sa akin, matagal na kitang pinatawad. Sana, bago mahuli ang lahat, mahanap mo rin ang kapatawaran dyan sa puso mo. Hindi ko alam, pero may kung anong lungkot akong naramdaman sa tagpong yun. Lalo na nang makita ko ang nag-iisang butil ng luha na dahan-dahang nahulog mula sa kaliwang mata ni Tatang Ferdy. Noon ko lang din napansin, unti-unti na palang lumiwanag ang paligid. At nang tingnan ko si Aling Lusing, wala siyang bakas ng sugat sa katawan niya. Mas lalo akong namangha sa kakayahan niyang pagalingin ang sarili ng ganoon kabilis. Tila ba walang nangyaring labanan kagabi. Magpahinga ka na, Ferdy. Ako na ang bahalang bumawi sa mga taong nasaktan mo. Alam kong mapapatawad ka rin nila sa kabila ng lahat ng nagawa mo. Nabulag ka lang ng poot
at naggalit. Kaya mo yun nagawa. Patawad, Lusing, kapatid ko. Sige na, magpahinga ka na. Ako nang bahala. Bago pa man sumikat ang araw, tuluyan na ngang binawian ng buhay si Tatang Ferdy. Napaluhod na lang si Aling Lusing sa tabi ng bangkay ng kapatid at tahimik na umiiyak. Pati kami ni Kikoy at Kapedring, hindi napigilang maiyak dahil sa lungkot na bumalot sa paligid. Nang matapos ang pagdadalamhati ni Aling Lusing, saka namin dinala ang bangkay sa morgue. 2 araw ang lumipas bago ito ibinurol. Kahit alam ni Aling Lusing na maraming nasaktan si Tatang Ferdy, hindi niya ipinagkait dito ang isang marangal na pamamaalam. Naka-recover na rin si Sir Alfonso at ngayon ay nagpapagaling na lang sa ospital. Ibinahagi ko rin sa kanila ang mga nangyari. At hindi sila makapaniwalang wala na ang matandang mangkukulam. Levi, Carlisa, bakit nandito ka? Dapat nasa ospital ka pa. Sino kasama ni na Ma'am Lani doon? Huwag kang mag-alala. Medyo bumuti ng lagay ni Papa. Kayang-kaya na nila yun. Babalik din naman ako mamaya eh. Siya. Kumain ka na ba? Oo eh. Kumain na ako bago umalis. Ikaw ba? Tapos na rin. Gusto mo ba ng kape? Ipagtitimpla kita. Sige ba? Tahimik naming binaybay ang daan patungong kusina. Parang nakakapanibago na kasama ko ulit si Carlisa. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ganun ang pakiramdam ko. Siguro, dala lang to ng lahat na nangyari nitong mga nakaraang araw. Sa sobrang dami ng emosyon, hindi ko na alam kung ano ba talaga ang dapat maramdaman. Alam mo, parang may nagbago sa'yo. Paano mo naman nasabi yun? Ako pa rin to, Carlisa. Si Levin na nakilala mo. Yun na nga eh, parang hindi na kita kilala. Parang bumalik tayo sa simula. Sorry kung ganyan ang nararamdaman mo. Siguro kailangan ko lang ng oras. Nabigla lang talaga ako. Hindi ko kasi inaasahan na ganito ang madaratnan ko sa probinsya. Ano ba yan? Parang ako patuloy ang nakokonsensya. Bakit ka naman makukonsensya? Wala ka namang ginawang masama. Meron na, ako kaya yung nagyaya sa'yo rito. Tapos, mas malala pa palang naranasan mo kaysa sa akin. Hindi. Mas grabe yung sa inyo. Munti ka na mawalan ng tatay dahil sa matandang yun. Pero tapos na, di ba? Wala na tayong dapat katakutan. Tapos na ang kalbaryo natin. Oo nga. Tama ka. Halika nga rito. Payakap ako. Natawa pa ako nang lumingali nga siya sa paligid para tingnan kung may mga tao bang nakatingin. Pero dahil nga nasa kusina kami at iilan lang ang nakikilamay, agad ko siyang hinila papalapit. Kinabig ko siya sa yakap at ramdam ko ang pagkabigla niya. Pero napangiti ako nang maramdaman ang yakap niya pabalik. Napapikit ako habang inaamoy ang mabangong samyo ng buhok niya. Nakakagaan ang pakiramdam. Maya-maya, may narinig akong tumikhim sa likuran, kaya bigla niya akong itinulak palayo. Sige, lalabas na ako. Dadalhin ko na yung kape ha. Salamat. huwag kang mag-alala, iha. Wala naman ako nakita eh. Kunyari, wala ako rito. Sige po. Lalabas na rin po kami. Tara na, Carlisa. Napailing pa si Aling Lusing habang kinukuha ang mga bottled water sa ref. Kami naman ni Carlisa ay bumalik sa labas.
sa lugar kung saan kami kanina nakaupo. Pagtingin ko sa kanya, pulang-pula ang mukha niya. Bahagya akong natawa. Lumingon siya sa akin, galit ang tingin. Saka ako hinampas sa braso. Aray! Ba't ka nananakit? Masakit kaya. Tignan mo, muntik pang matapon tong kape. Pinagtatawanan mo kasi ako eh. Hindi naman sa ganun. Namumula ka kasi. Ang cute mo tignan. Cute? Ano ako, tuta? Siyempre hindi, no? Love kaya kita. Ewan ko sa'yo, dyan ka na nga. Noon ko lang napagtanto. Presensya lang pala ni Carlisa ang kayang bumago sa nararamdaman ko. Nang dumating siya, parang nawala lahat ng trauma ko mula sa mga kababalaghang nangyari sa bahay na yon. Makalipas ang 5 araw, inilibing na si Tatang Ferdy. Saktong nakalabas na rin si Sir Alfonso sa ospital, kaya nakadalo rin silang mag-asawa sa libing. Pagkatapos noon, sabay-sabay kaming umuwi sa bahay ni Aling Lusing. Ano na ngayon ang plano ninyo? Siguro babalik na lang ho kami sa Maynila. Huwag ho kayong mag-alala. Hindi na ho namin babawin ang ibinayad kay Tatang Ferdy. Sigurado ba kayong hindi nyo na itutuloy ang pagtira rito? Abay, wala namang problema kung dito na kayo. Malungkot din namang tumira sa ganito kalaking bahay nang mag-isa lang. Pinal na ho ang desisyon namin, Aling Lusing. Napag-usapan na ho namin mag-asawa yan bago pa kami makalabas ng ospital. Eh kung ganyan na nga ang pasya ninyo, wala na akong magagawa. Pero kung gusto niyong bumisita paminsan, okay lang din naman. Palaging bukas ang tahanan ko para sa inyo. Maraming salamat po, Aling Lusing. Ikaw ba, Carlisa? Gusto mo bang magpaiwan dito? Di ba sabi mo, gusto mong lugar na to? Papayag po kayo, pa? Oo naman. Kung yun ang gusto mo, papayagan kita. Malaki ka na. Alam mo na kung anong makakabuti sa'yo. Siguro, pagkatapos na lang po ng graduation ko, pa. Maghahanap na rin po ako ng lupa dito para pagtayuan ko ng bahay in the future. Ay, Bet, ang witty talaga ng beshi ko. Ako ang kunin mong designer ng bahay mo, ha? Siguro naman kapag nakagraduate na ako ng architecture, may pambayad ka na. Baliw! Pero dapat presyong kaibigan, ha? Kaibigan lang ba talaga? Parehong nanlaki ang mga mata namin ni Carlisa sa sinabi ng mama niya. Parang hinuhuli kami. Nakita pa naming napangiti si Aling Lusing habang umiinom ng juice, pero nakatingin sa ibang direksyon. Hindi mo na kailangang magpanggap pa, Levi. Alam ko namang hindi ka talaga bakla. Ho? Ho? Nagkakamali ho kayo, sir. Talong din naman po yung hanap ko. Kahit ako, Levi, alam kong lalaki ka. Ilang beses na kitang narinig magsalita ng tuwid. Out of character, ika nga. Sorry, Carlisa. Nahuli na pala tayo. Naalala mo nung nahirapan ako huminga. Narinig kong nagsalita ka. Yung totoong boses mo. Pasensya na po, Sir Alfonso, Ma'am Lani. Kung nagpanggap po ako. Hindi ko po intensyon na lokohin kayo. Wala kang dapat ipag-alala. Hindi kami galit, iho. Napatunayan mo naman ang sarili mo na handa kang tumulong. Ramdam kong mahal mo si Carlisa, kaya ka napilitang magpanggap. Ibig sabihin po, tinatanggap niyo na si Levi? Oo, pero usapan natin. Walang relasyon hanggat di ka pa-graduate. Yun ay kung makakapaghintay si Levi. Challenge accepted, sir. Maging 1 taon na ako nanliligaw, hindi po ako susuko. Ay, siya nga pala. Luto na raw ang pagkain, sabi ni Pining. Tara na sa hapagkainan para gumaan ang hangin. Halatang kabado si Levi. Grabe naman po kayo, Aling Lusing. Binubuking niyo ako. Napuno ng tawanan ang sala. Masaya ako. Wala na akong kailangang pagtakpan.
At alam kong wala nang tututol sa pagmamahala namin ni Carlisa sa tamang panahon. 3 taon ang lumipas. Graduate na ako sa architecture sa wakas. 1 taon na rin kaming opisyal ni Carlisa. Nauna siyang makatapos. Kailangan ko kasing magtrabaho muna para mapag-aral ang sarili ko. Pero hindi ako minaliit ng pamilya nila. Sa halip, tinulungan pa nila ako. Congratulations, love! Graduate ka na! Ay, sobrang saya ko! So proud of you! Thank you, love. Hindi mangyayari to kung hindi dahil sa'yo. Ano ka ba? Ikaw yan. Sipag at diskarte. Ano, tara? Naghihintay na si Papa sa labas eh. Sandali, pa-picture muna tayo doon. Ilang taon ko rin pinag-ipunan ang pampagawa ng magiging bahay namin ni Carlisa. At hindi ko pinaalam sa kanya na nakabili na ako ng lupa sa baryo ni na Aling Lusing. Gusto ko siyang sorpresahin. Kaya kinuntsaba ko na ang mga magulang niya, pati na sina Aling Lusing at Kikoy para sa plano kong proposal. Excited na ako makita ulit si Kikoy. Ay, ang bilis lang ng panahon, ano? Next year, junior high na siya. Oo nga, no? Teka, bakit tayo huminto dito? Love, nakakatakot naman ang dilim. Mukhang may nasagasaan ako, Carlisa. Ano? Eh, parang wala naman akong nakita eh. Sandali lang, titignan ko. Levi, wag! Huwag ka nang lumabas. Paano kung may mangyari sa'yo? Dito na lang tayo sa loob ng kotse. Hintayin na lang nating may dumaan para makahingi tayo ng tulong. Okay lang, love. Promise, walang mangyayaring masama. Nakangiti pa ako noon habang bumababa ng kotse. Kaagad kong tinawagan si Kikoy para sabihin nandun na kami. Ilang saglit pa, unti-unti nang lumiwanag ang paligid. Bumukas ang pinto sa passenger seat at lumabas si Carlisa. Bakas ang pagkagulat sa mukha niya habang nakatanaw sa buong lote. Love, ano to? Surprise! Aray ko, aray naman. Hilig mo pa rin manghampas, ha? Sadista ka talaga kahit kailan. Ano bang pakuluto, ha? Relax, okay? Inirapan niya ako bago kinuha ang kamay kong nakaabot sa kanya. Inalalayan ko siya papunta sa gitna ng lote, kung saan may lamesang para sa 2 tao. Nakangiti ko siyang pinaharap sa akin. Inilagay ko ang mga kamay niya sa balikat ko at isinayaw siya. Napanguso na lang siya, pero sumabay din. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Ang corny mo kasi. Sino nagturo sa'yo ng ganitong kaartehan, ha? Kaartehan agad? Hindi pa pwedeng naisip ko lang. Alam kong pagod ka na sa trabaho. Gusto ko lang gumanang loob mo kahit ngayon lang. Kasi sobrang busy natin pareho. Nakalimutan na nating mag-date. At feeling ko nakalimutan mo na rin kung anong araw ngayon. Baliw ka talaga. Pwede ba yun? Siyempre hindi, no? Happy anniversary, love. Happy anniversary din. Nagulat pa siya nang makita niyang dumating din ang mga magulang niya. Napatingin siya sa akin. Halatang hindi inaasahan ang lahat ng to. Sinalubong niya ang mga bagong dating. Nang matanguan ako ni Sir Alfonso, doon na ako kumuha ng buwelo. Lumuhod ako sa harap ni Carlisa at dahan-dahang inilabas ang isang maliit na pulang kahon na naglalaman ng singsing. Levi, Alam ko hindi pa tayo ganap na handa. Marami pa tayong dapat ayusin sa buhay natin. Pero ayoko nang matulog gabi-gabi nang hindi ka katabi. Ayoko nang gumising tuwing umaga na hindi ko yung unang nakikita. Carlisa, alam kong mabilis pero
Will you marry me? Baliw! Tinatanong pa ba yun? Siyempre naman, oo! Hindi niya agad napansin na naroon na rin pala sina Kikoy, Aling Lusing at Kapedring. Nakangiting nanonood sa tabi ni na Ma'am Lani at Sir Alfonso. Nagulat pa siya nang sumigaw si Kikoy. Congratulations, Kuya Levy at Carlisa! Nang maisot ko na ang singsing sa daliri niya, agad akong tumayo para yakapin siya ng mahigpit. Thank you, love. Hindi kita bibigoyin. Pangako yan. Alam ko, love. Alam ko. Tanaw, nasisira na yung makeup mo. Sira. Baliw ka talaga. Baliw sa'yo. Che, ang corny mo kahit kailan. Ay, kumain na nga lang tayo. Isang taon pagkatapos ng proposal na yon, naidaos din ang kasal namin ni Carlisa. At sa ngayon, 3 taon na kaming nagsasama at may isa na kaming anak. Sa baryo na rin kami nakatira, sa tabi ni na Aling Lusing. Malakas pa rin siya hanggang ngayon at katuwang pa rin ni Kapedring sa panggagamot. Si Kikoy, nakapagtapos na ng kolehiyo. May sarili ng trabaho. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Esperanza. Hihintayin ko po ang pag-ere nito sa channel ninyo at matutuwa akong pakinggan ito kasama ng asawa kong si Carlisa.